Kaibigan, maganda topic natin ngayon bilang isang internist at cardiologist, gusto ko lagi nga alam nyo ano yung sintomas sa sakit sa puso. Yung nangyari lately lang kay Gardo Versosa, nagkaroon siya ng heart attack. Sa tingin ko, kakaiba kasi nangyari sa kanya. Maraming lessons dito. May 3 lessons na matututunan ang kababayan natin dahil dito. Nagkaroon siya ng heart attack pero yung tingnan nyo, very fit siya. Very healthy, nagba-biking, so bakit ma-heart attack? Nabalita na to sa GMA7, sa mga news outlet, at nagpa-interview yung asawa niya, si Ivy. Ang sabi ni Ivy, hindi nila inisip na heart attack kasi iba ang sintomas. Diba heart attack, masakit ang dibdib, nakaganyan. Yan ang common, diba? Levine sign, yan ang sinasabi ko, nakadiin. Yung sa kanya, kay Gardo, masakit lang ang likod. So, kala nila masakit lang ang likod. Masakit lang ang batok. Tapos mamaya, nakita nila, nagsusuka na, naglalakjo dito, sumasakit dito. So, pero sa dibdib, wala. Nakita nyo, kakaiba yung sintomas niya. At very healthy pa nga siya. At bukod dito, yung lab test niya normal. Kaya isip nila, okay ako eh. Normal ang laboratory test ko, malamang pati ECG, normal. So, paano magkaka-heart attack? So, meron tayong 3 lesson na matututunan. Ito lagi kong tinuturo nga bilang cardiologist. Number 1, hindi kailangan sumakit ang dibdib para ma-heart attack. Maraming ibang symptoms. Pwedeng panga, pwedeng kamay, pwedeng nahihilo, pwedeng pinapawisan ng malagkit. Ganun lang. Pero heart attack na pala yun. Pwedeng nagpapalpitate lang. Number 2, ito very important. Kahit normal ang blood test mo, kahit normal ang ECG mo, kahit normal ang 2D echo mo, pwede pa rin ma-heart attack. I-explain ko mamaya. Okay itong mga test, pero hindi niya madidetect lahat. May ibang pang-detect ng heart disease. Number 3, kahit feeling mo healthy ka, wag din sobrahan ng exercise. Baka nasobrahan siya ng biking, lalo na sa init ng araw. Baka mapuwersa yung puso, katulad nun sa kanya na heart attack. I think 2 ugat o 3 ugat ang kailangan ayusin. So, kita nyo, pwede ibang sintomas ng heart disease, hindi lang mabigat ang dibdib. Pwedeng jaw pain, hirap huminga, nasusuka, back pain, no? Kaya meron talaga hindi lang alam ng tao. Tapos yung lugar, pwedeng parang sinasakal pa. Yung iba nga nagpapatingin sa dentista, masakit ng ipin daw. Laging masakit ng ipin. Basta lower jaw, pwede pa sa puso. Pero kung upper jaw, ay hindi na yan, sa ipin na yan. Hanggang leeg, pwede na sa kamay, pwede hanggang likod, sa puso pala. Nagre-radiate kasi, nasa loob yung puso. So talaga itong mga sakit sa puso, heart attack, tridor itong mga sintomas na to. Iba-iba nga yung mga symptoms Ano first aid natin? So first aid, dapat relax lang, higa lang sa isang lugar, pahinga lang. Kung ma-check yung blood pressure, okay lang. Kung meron kayong aspirin, okay? Kung alam nyo sakit sa puso talaga, dati na umiinom. Kung may aspirin, pwede bigyan ng aspirin. 80 milligrams, 2 times a day. Diba? Pero pag inom, 2 tablets ng 80 milligrams ang bigay. So, meron tayong mga test. Ang ECG kasi po, hindi siya 100% sure. Kahit 2D echo, ang 2D echo kasi, normal pa yan pag wala ka pang heart attack. Pero pag na-heart attack ka na, doon lang makakakita ng abnormality sa 2D echo. Ang pinakamaganda, angiogram. Kailan mahal ang angiogram? Tignan niyo angiogram mo. So, angiogram, madidetect ko ilan ng bara sa puso or kung kailangan na ayusin yung mga bara, ganito gagawin. So, naglalagay sila ng wire sa singit or sa kamay, tapos nakikita ko ilan ng bara. Pwedeng 1, 2, 3 ang bara. Pwedeng malaki ang bara, pwedeng maliit ang bara. So, pag may nakitang bara, parang ganito, may bara siya. Binubuksan, no? Naglalagay ng wire, parang lobo, binabanat. Pagbanat, lumaki na. Maluwag na ang daanan ng puso. Kaya lang, nakita ng mga doktor, pag binuka mo lang, nagsasara ulit yan. Nagko-close. So, para hindi mag-close, nag-invento, I think 20 years ago, ng stent. Parang wire. Wire na expandable. Sarado muna yung wire, Tapos binuka yung wire, Pag buka, may iwan na siya nakabuka.
So, nakakalso na siya doon. At very stable na yan. So, pag may ganyan na, mas matagal na yung buhay nung nilagay na ayaw natin kasi magbara ulit. Ano risk factors natin? Siyempre, mas matanda. Mas may chance may sakit sa puso, may hina ang puso, mga lalaki. Ito, lahi. Sa pagkakalam ko, parang may lahi si Gardo ng sakit sa puso sa pamilya. So, kung may kamag-anak kayo maaga nagkaroon ng sakit sa puso, may high blood, mataas cholesterol, so yun ang mga risk factors. Diba? Other risk factors, yung mga smoking, diabetes, high blood, yan, kulang sa exercise. Sasabihin nyo sa akin, paano yung exercise niya? Hindi ba healthy yun? Actually, makakatulong naman kasi very fit naman siya ngayon. So, pag na-rehab na siya, babalik na siya sa dating lakas niya, magagamit pa rin niya yung mga muscles niya. Kaya lang baka lang na sobrahan. Kahit anong bagay, wag sobrahan, parang baka marathon biker. Ano ang binibigay na gamot na doktor? Kung meron ng may bara sa puso, ito po binibigay ng blood thinner, pampalabnaw ng dugo, aspirin, clopidogrel, ayaw mo malapot ang dugo, pampalabnaw. May statin para sa cholesterol, mga simvastatin at atorvastatin. May beta blocker, mga metoprolol, yan, papabagal. Tsaka, lifestyle change. Siyempre, magpapapayat tayo. Yun talaga. So, ito po. So, ingat tayo sa sakit sa puso. Tulad na sinabi ko, paano nyo malalaman kung talagang chest pain na? Ang sakit sa puso, usually, 5 minutes to 15 minutes ang timing. Ganun yun. Parang pag napagod ka sa sakit o meron ka mararamdaman sa likod, mga 5 minutes to 15 minutes. Pag sinabi mo sa akin, ay masakit yung dibdib ko o likod ko ng 2 oras, hindi na sakit sa puso yun. Kasi kung 2 oras, hindi kakayanin ng tao yun. 30 minutes kasi heart attack na So, pag sabi mo sa akin, ay sandali lang, 30 seconds lang nawawala, hindi rin sakit sa puso yun. Usually, yung sakit sa puso with exertion. Napagod ka, umakyat ka ng hagdanan, sumakit, mabigat, tapos papahinga ka, mawawala, tapos ganun. Ibig sabihin kasi, pag pinapagod mo sarili mo, nagkukulang ng daloy sa puso. So, yun talaga ang chest pain. Tsaka, ang tunay na sakit sa puso, hindi mo matuturo na isang daliri. Saan masakit? Dito. Hindi mo matuturo. Usually, sasabihin nila kung saan. So, basically, kung high risk ka, may edad, diabetes, mataba, lalaki, matigas ulo, may konting sakit-sakit, ingat tayo. Pero kung bata ka naman, you're only 30 years old, 25 years old, batang babae, wala namang ibang risk factor, tapos sumasakit dito, usually hindi ko papansinin. So, depende rin sa patient profile, sa lahi. Saan po nakatulong tong video natin? Ingat po tayo palagi. God bless.